Magandang hapon po, kalunos-lunos ang sinapit na isang aso sa Rizal. Pinagpapalo ito hanggang sa mamatay dahil may napatay umanong manok na panabong. Nakatutok si Von Aquino. Sa kuha ng CCTV ng Montalban Public Market, December 6 ng umaga, makikita ang aso na ito na napahandusay sa sidewalk nang paluin siya ng isang lalaki. Muli pa itong hinampas ng lalaki hanggang sa hindi na gumagalaw. Ayon sa nakasaksi, may dalawa pang kasama ang lalaking pumalo sa aso. Nakita namin, nagkakagulo. Tapos nakita namin, tatlong lalaki, tapos yung isa talaga may hawak na 2x2, yun talaga yung pumalo. Kaya nagulat kami. Eh hindi naman kami makalapit kasi nga, mahirap na. Hindi raw nila kilala ang nanakit sa aso at ang mga kasama nito. Kalaunay nawala raw ang aso pero hindi nila alam kung sino ang kumuha nito. Ayon sa market inspector, hindi nagtitinda sa palengke ang mga nanakit sa aso. Ang latest information na nag-gather ko information, mayroon daw pinatay yung aso na panabong na manok. So maaring sa senaryo ng pangyayari, maaring yung aso na yun nasundan. Kaya dito lang nangyari yung hindi maganda. Pinaiimbestigahan na ng barangay ang nangyaring pananakit sa aso. Ngayon lang po namin nalaman yan. Patawag na rin po yung mga empleyado rin ho ng palengke para malaman po kung sino ho talaga yung may gawa nito. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, kung may hindi ka nais-nais na nagawa ang isang hayop tulad ng aso, ipinagbabawal pa rin sa ilalim ng batas ang pananakit at pagmaltrato sa kanila. Kailangan po nating i-control yung aso, kailangan po nating mag-go through ng proseso, kung kailangan nyo pong magdemanda, magsampa ng reklamo sa barangay para sa danyos, no? Perwisyos, gawin po natin yun. Huwag po yung babalikan natin yung hayop para saktan at patayin. Tutulong ang grupo sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act laban sa mga pumatay sa aso. Sinubukan naming hanapin ang mga nanakit sa aso pero walang nakakakilala sa kanila sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mahigit 100 Pilipino ang inilikas mula sa border ng Thailand at Cambodia sa gitna ng tensyon at palitan ng pag-atake roon. Muli namang kinausap ni US President Donald Trump ang mga pinuno ng dalawang bansa para sa tigil putukan. Nakatutok si Jonathan Andal. Muling umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa border sa nagpapatuloy na bakbakan ng Thailand at Cambodia na nagsimula noong Lunes nang may masawing sundalo ng Thailand nang sumabog ang isang landmine sa border na ayon sa Thailand ay inilagay ng Cambodia. Oktubre nang magdeklara ng ceasefire ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia matapos makapag-usap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya ngayong nagbalik ang tensyon, muling namagitan si US President Donald Trump na nakipag-usap sa dalawang panig. Sabi ni Trump, nagkasundo muli na magtigil putukan ng Thailand at Cambodia sa tulong na rin ni Anwar. Aksidente lang din aniya ang pagsabog at matindi aniya ang pagganti ng Thailand. Pero sabi ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul, hindi aksidente ang nangyari. Dahil dito, patuloy ang magiging aksyon ng kanilang militar hanggang sa wala na anilang peligro. Sabi ni Cambodian Prime Minister Hun Manet, nakipag-usap siya kina Trump at Anwar para muling magkaroon ng ceasefire alinsunod sa kasunduan noon sa Kuala Lumpur. Handa raw ang Cambodia sa payapang resolusyon. Dahil sa tensyon, lumikas sa mga nakatira malapit sa border sa takot na madamay sa palitan ng pag-atake. Ayon sa ating embahada sa Thailand, may lagpas 100 Pilipino sa border na inilikas dahil sa gulo. Karamihay mga guro na binigyan na ng ayuda ng embahada. Sa last count namin, 118 Filipinos na nasama sa pag-evacuate. At ligtas naman sila. Na ma-monitor namin, we are able to talk to them. Wala rin naman pong bakas ng takot o pangamba dito sa may SEA Games kasi halimbawa ito, ang daming tao na manonood ngayon ng volleyball game dito sa may Bangkok. Tapos yan, may mga police din, security na umiikot para magbigay ng seguridad dito sa mga spectators, yung mga manonood ng sports events. Tiniyak din ng embahada na ligtas ang mga atletang Pilipinong kasali sa SEA Games, lalo't malayo naman ang mga sporting events sa border provinces kung nasaan ang putukan. Mula rito sa Bangkok, Thailand, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Hindi bababa sa 20 bahay ang nasunog sa Makati City.
8 pamilya naman ang nasunugan sa Caloocan dahil sa posibleng problema sa kuryente. Narito ang aking pagtutok. Wala na kaming boy. Ginising ng malaking sunog ang mga taga-barangay 133 sa Caloocan kaninang madaling araw. Aabot sa 8 pamilya ang naapektuhan ng sunog na base sa paunang investigasyon ay nag-ugat sa problema sa kuryente. Ginising po ako ni Papa. Mas malakas na po yung usok nun eh. Ginising na lang po ako. Di na rin po ako nakakawa ng mga gamit ko eh. Most probably, kuwan po yun, sa electrical kasi wala pong tao doon sa bahay na pinagmulan ng sunog. Yung mga nakatira doon, nasa labas. Tinatayang aabot sa 100,000 piso ang pinsala. Halos mabalot naman ng usok ang mga bahay na ito sa may barangay San Isidro, Makati City. Tulong-tulong ang mga bumbero sa pagapula ng apoy na tumupok sa di bababa sa 20 bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Umabot sa mahigit 4 na oras bago idineklarang fire out. Inaalam pa ang sanhi nito.